may karapatan ba manirahan ng mga Israelita sa Palestine? Ang British talaga maraming gulo na ginawa. Hindi lang sa atin, pati sa India. Ang India noon sa ng Muslim, hinati ng British. Lahat ng mga Indian Muslim, dito kayo naging ang mga Hudyo at Kristiyano noon mapayapang tumitira sa Jerusalem kasama ang mga Muslims. Wala, kasi ang Zionista, iba ito sa Jewish. No. Tulad ng iba ang ISIS sa Muslim. Iba ang ISIS sa Muslim, iba din yung KKK sa mga Kristiyano. Iba yung KKK sa US ng mga racist na Kristiyano. Mal faqra akhsha alaykum wa inna ma akhsha alaykum an tubsata alaykum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakatkum kama ahlakathum. Ibig sabihin ng hadith na ito, subhanallah, and this is a very challenging, and this is a awakening to all of the Muslim ummah, not only in particular in Palestine or any particular country in the world, as long as this is for us as a Muslim. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi ang kahirapan ang aking kinatatakutan sa inyo, na kayo ay magiging mahirap na mga Muslim. Ang kinatatakutan ko sa inyo, ang mangyayari na ang dunyang ito ang siyang magiging malaki, bubuksan sa inyo ang mundo, yung mga palamuti sa mundo, at yun ang magiging hangad ninyo. Yun, parang kumbaga nagpapabatid ng propeta na parang mas gusto nyo, mahal nyo ang mundo kaysa sa akhirah. Ibrahim Casey, siya po ay taga Palestine at mismo sa Gaza. Yes. Diba, Casey? Naalala ko lang, una sa lahat, alhamdulillah, noong pumutok itong gulo sa Israel, between Israel and Palestine, talagang una naisip ko talaga yung pagkakapatiran ng mga Muslim. Kasi alam natin, ito hindi lang ito gulo ng Palestino sa Israel, kundi bagat ito ay lahat sa mga kamusliman. Apektado tayo dito lahat. Ngayon, ang gusto ko kong malaman, at siguro yung mga nanonood na rin, bro, ano yung last na galing ka sa Gaza? Anong taon? 2002. 2002. Umalis ka doon 2002? No. Okay. So, ilang taon ka na natili sa Gaza? Halos 7 years, since 3 years old. Pero ipinanganak ka sa Pinas? No. Ipinanganak ka sa Pinas. Okay. So, nag-move ka doon siguro mga 2-3 years old ka? 3 years old. Then, tapos nung mga 8 years old, bumalik ka sa Pinas? Mga mag-11, 10 years old na. Okay, good. Kapatid na Ibrahim, noong ikaw nandoon sa Gaza, ano yung buhay mo doon? Kasi siyempre naalala mo pa yun, di ba, nung maliit ka? Lahat. Ano yung buhay doon sa Gaza bilang isang Palestino? Ang kapatid po natin ay isang half Palestinian at saka isang half Filipino. Ang nanay mo, tiga saan? Ang originally nga ay Zamboanga talaga. Zamboanga. Yung lola ko, Chabacano. Half of the family daw mga Muslims, half hindi. Oh, alam ko, pag Chabacano, ganun talaga. Pero usually, ang lola ko daw, dapat Muslim din siya, yung lumaki siya. Nakatira sa tabi ng masjid. Ang nag-alaga sa akin yung lola niya, naka-hijab nga daw. Pero lumaki na kasi siya sa Maynila, doon naging Christian. Okay. Kaya nalaman ng tatay ko to, binalik lang niya yung nanay ko kung saan nanggaling, Muslim family. Akala ko kasi doon ka sa Luzon, yung nanay mo. Doon na talaga kami lumaki. Doon na pinanganak kasi. Saan, sa Pampanga? Sa Manila, pinanganak yung nanay ko, tapos nag-migrate sila ng lola ko sa Pangasinan. Okay. Doon na natumira. So, ano yung mga natatandaan mo nung nandun ka sa Gaza? So, umpisahan natin kung paano nakilala yung nanay ko, siguro yung tatay ko. Yung tatay ko, 18 years old, pumunta siya ng Pinas. Pinayagan siya ng lolo niya na mag-aral ng doktor. Gusto niya magtapos kasi. Doon nga na-meet yung nanay ko sa Pangasinan. Okay. Doon sila nag-meet? Sa same university. Mag-classmate sila. Aha, mashallah. Sa Lyceum. Okay. So, yun, nag-asawa na sila. Sabi, after ng 1-year-old ako, bumunta na kami ng Palestine for the first time ng nanay ko. Pero medyo siguro nabigla yung nanay ko sa culture, ganyan. After 1 year, bumalik ulit ng Pinas. Okay. Pero pinanganak ako sa Pilipinas. Ngayon, yung after 1-year-old, dinala ako doon, tapos balik ulit. Tapos nag-kinder muna ako sa Pinas, tapos balik na naman doon. Yun na yung 4 years old na. Nung nandun ka, may nararamdaman kang na bang sigalot o gulo? Palestino, between Israel at saka sa Palestine, or mismo sa Gaza? Ito, may bumalik sa memory ko yung naalala ko. Baka ito yung 4 years old yung unang dinala ako doon, or yung 5 years old na. Jumaa prayer yun. After ng sala, may umano sa labas, sumabog, malakas. Ay hawak-hawak pa akong tatay ko sa akin. Tapos paglabas, sabi niya, may spider na gumalaw dun sa kotse, binaliktad daw yung kotse. Yung parang binibiro na lang niya ako, siguro inaano niya para hindi ko maisip na gera to. Kaya yung time na yun, naisip ko may kotse na nakabalik kasi nakita ko yung kotse nakabaliktad. Okay. Tinamaan ng rocket o ano.
after Jumasala yun. Kaya nasa isip ko, ano yun, malaking spider na nagbaliktad lang. Pero lang ito, yung nagkakamalay ka na, grade 1, grade 2, nagkakaisip ka na ano ba talaga yung nangyari sa paligid mo. Doon, nagkaka-idea ka na ito ay gera pala. Gera na yun. Subhanallah. Okay, Brahim, sa ngayon na sigalot na nakikita natin ngayon dito sa media, nakikita natin sa mga news. Anong nararamdaman mo bilang isang taga doon? Mismo ang Gaza ngayon Isipin mo, walang ilaw, walang tubig, walang pagkain, walang medisina. Anong pakaramdam? Hindi ka nakaramdam ng gutom. Kahit hanggang ngayon, hindi pa ako kumain ng bumagapon. Allahu Akbar. Ewan ko, parang hindi ka nakaramdam ng gutom talaga. Totoo yan, bro. Kasi dahil yung sakit Kumusta na yung tatay mo? Kanina, tinatawagan ko lang siya sa Rado phone. So, last 3 days, 4 days pa yung last message niya sa akin na hindi na siya nag-online hanggang ngayon. Dahil wala nang kuryente. Ang last din sabi niya sa akin yung cellphone niya, namamatay na yung battery. Ya Allah, ya Allah. Kaya ilang days ka walang balita, hindi mo alam kung buhay pa ba o natamaan. Kasi yung last picture na sinending niya sa akin, yung tabi ng bahay, yung building, yung pinost ko. Yung pinost ko ngayon sa Facebook, sabi niya, anak, ito yung updated ngayon. Totally wala na yung building. Yung katabing bahay lang nila, pinasabog. So, makikita natin yung mga establishment mo mismo sa Gaza, di ba? Yung pwedeng mga paaralan, hospital, bahay, ganyan talagang apektado lahat. Di ba? Lahat talaga. Parang kulungan na sarado na city. Parang buong Maynila sarado, hindi ka makalabas, walang makapasok. Control ng Israel lahat yung supply na binibigay ng kuryente, tubig. Ibig sabihin, ang Gaza, kontrolado pa rin ng Israel? Lahat sa mga kailangang supply, ganyan. Ibig mo ba sabihin ang Israel kontrolado nila lahat ng Palestine na mga lugar? Katulad ng West Bank, Gaza, Tel Aviv, lahat. Kaya pala. Kahit Jerusalem, punta ka ngayon ng Jerusalem, sino may hawak? Sila magbibigay sa'yo ng ticket or para pumasok. Yeah, kung papasok sila ang papayag kung ikaw ay magdarasal mismo sa Masjid al-Quds. Yes, permit nila. Okay, Ibrahim, ano ang masasabi mo sa mga Hamas? Sa totoo lang, ito sensitibo siyang topic. Tapos medyo malalim at kailangan talaga marunong ka sa political science o o history. Kasi ewan ko bakit sila yung sikat lang. Samantalang marami tayong mga resistant group sa Palestine, sa West Bank, pati sa Gaza. At hindi lang sila? Hindi lang sila. Mga nasa 38 na grupo. Marami. Na lumalaban sa Israel? Yes. Mga grupo ng mga Palestinian na marami. Pero ang pinakasikat lang is yung dalawa, yung Fatah pati yung Hamas. Yung Fatah kasi ito yung ng gobyerno, Palestinian. Tapos yung Hamas, ito yung nabuo sa Gaza. Nabuo ng Gaza. Hamas, totoo lang, may naisip nga akong words Hamas will never exist if Zionists did not exist. Okay. Dahil sa kanila, itong Zionismo, siya kailan lang nabuo ang Hamas? 35 years ago. 1980 lang. Whereas yung mga nauna, katulad ng Fatmas nauna? Hindi. May, kung sino, iba-iba na nauna. Palagay mo, sino nauna sa Hamas at saka sa Fatah? Hindi ko lang sure. Pero ang punto dito, mas nauna ng gulo ang Zionismo. Mas naunang nagsakop ng gera, nagsimula ng gulo, nanakop ng lupa. Bago pa mabuo ito mga resistant. Tandaan natin, walang makikipaglaban kung walang nang-uokyo Tama. Nanakaw ng lupa. So, malalim pag inisip mo. About muna sa experience ko sa Gaza, ano talaga nangyari. So yun, nag-grade 1 ako doon sa Al-Qahira School sa Gaza mismo. Lola ko kasi teacher din siya, so sabay kami naglalakad papunta sa school. Lola mo na Palestina? Siya yung nagturo sa akin Arabic. Arabic, mashallah. So naalala mo pa yun? At last year pala, pumanaw na siya na hindi lamang, ina-expect niya na darating ako at makita niya. Which is for 20 years, hindi na kami nagkita. Allahu Akbar. Namatay siya sa sakit. Allah yarhamha. Amin, Allah yarhamha. Grade 3 naman, lumipat kami ng Khan Yunis. Kasi yung Gaza, may katabing city. Kasi ang Gaza Strip, mahaba siya, nahati. May North Gaza, may Gaza, tapos sa gitna, mayroong kalimutan ko pangalan ng lugar. Tapos Khan Yunis, another city. Tapos Rafah. Ang Rafah, border na siya ng Egypt. So, lumipat kami ng Khan Yunis, mga 1 year kami doon. Grade 3 ako, sumibol na naman ang gera doon. Putukan. Doon kami naka-experience na hindi ka pwedeng tumayo. Nung ganito, hindi ka pwedeng nakaganito sa loob ng bahay. Bakit? Pagkapantay mo yung bintana. Kasi minsan may ligaw na bala pupasok. Kailangan pupunta kami sa banyo, gapang. Punta ka ng kusina, gumagapang kami. So, sa mula sa pagkabata ng mga Palestino talagang, kumbaga, sanay na sila sa ganyan. Yung sumabog nga noon yung time na nasa school kami, parang wala lang sa aming mga lalaki. Kahit parang umuuga-uga yung mga building ng school. Pero mga babae, syempre, mahinang loob, umiiyak. Kami naman, pag lalaki ka, di ba, parang wala lang, boom, mga iba ginagawang katatawanan pa
na kunwari tinamaan siya ng bala. So parang immune na, parang wala lang. Oo, nasanay na Siguro nasanay bata na kasi sila. ginagawang laro lang, hindi pa seryoso masyado. At ang nakakamangha pati noon kasi nung nag-aral kasi ako sa Madina, may naging kaibigan ako noon, pangalan niya si Nasim. Palestino siya na taga Gaza. Sana ma-meet, hindi ko alam kung ano ng balita sa kapatid natin na yun. Pero yun nga, sinasabi niya nung bata siya na ang na-experience niya, talagang kung paano yung mga Hudyo ay duwag talaga. Dahil yung sila, bato lang. Minsan nga tinuruan niya ako nung paano pagbato noon pero ang lakas talaga ng mga Palestino kung paano magbato. Meron silang way of techniques paano ibato yun. Tapos yun nga, sa pamamagitan ng bato, magsasabi Allahu Akbar, takot na yung mga Israel. Kasi siyempre nandun din yung punto na ang Israel, ang kuffar, natatakot silang mamatay. Samantala ang mga Muslim, ang buhay natin para sa Allah. So yung nung nagtagal ka doon ng mga 4-5 years, anong dahilan ba't ka bumalik ng Pinas? Sa loob ng 7 years, marami talaga na-experience doon yung palaging brownout gabi-gabi. Halos sanay na kami. Na-experience nyo yun? 3 hours a kuryente lang a night, a day yung binibigay Katulad nila. pala sa amin sa Marawi, ganun din yun. Lalo kapag uma-attack yung Israel, yung bina-brownout nila para walang media, hindi makapag-report yung mga media sa amin. At ito ngayon siguro dahilan kung, alam mo, ang di ko kasi maintindihan ngayon, yung palagay mo na nangyari ngayon sa Israel na inunahan sila ng pag-atake ng Hamas, palagay mo malaking affect doon sa mga... Ngayon kasi maraming nagsisisi sa Hamas dahil kung hindi daw nauna. Pero hindi nila alam na araw-araw, sa totoo lang kahit hindi pa... Oh, yun ang punto, yun ang Kaya ito punto. ang problema eh. Damdam, kapag tayo kasi mga Muslims, ganito tayo ka-hate sa media eh. Kunwari lagi araw-araw may bumubugbog sa ating kapitbahay. Correct. Sinusumbong natin sa barangay, hindi tayo pinapansin. Wala lang. Susumbong natin, yung kapitbahay ko, nagtatapong basura, nang-aasar, may kinukuha party sa lote ko. Walang pakialam ang barangay o mayor sa atin. Pero ngayon, bumawi na tayo. Simula ngayon, bawiin ko yung garden na ninakaw mo at kukunin ko na to. Aba, nagsumbong sa barangay. Gising ang mayor ngayon. Mga kayo mga Muslim, bakit kayo ang ginagawa? Lahat, yun. Nakita niyo yung punto doon. At yun na ang nangyayari. Ito ang senaryo. Saka lang nagte-trending kapag umatake gumanti ang Hamas or mga resistant sa Gaza. Samantalang araw-araw, bago pang nangyari to, last week lang, nanonood ako sa Al Jazeera. Meron naman tayong mga cable dito, Al Jazeera. May 4 na channel sila, 2 Arabic, 2 English, isang document. Makapanood mo yung mga documentary nila sa Al-Quds, sa Masjid Al-Aqsa. Yung mga babae nag-aaral ng Quran, nag-memorize, hafid. Minsan pinagbabawalan sila dun sa labas tumambay kung saan sila nag-aaral. Tapos sinabihan pa sila, bawal sila magsabing Allahu Akbar. Sino nung papabawal? Yung mga Israeli na mga Hudyo. Bakit daw? Baka inisip nila na may, di ba, Allahu Akbar, lumalaban pag ganun. Oh, subhanallah. Pati pa ba naman yung pagsabi ng Allahu Akbar, talagang hindi kinokontrolado? Screenshot ko pa ngayon, sabi ko, ipopost ko sana eh. Mapapanood mo sa Al Jazeera yung document na yun, sabi ng isang babae, pinagbabawalan kami magsabi Allahu Akbar. Parte ng pagdasal natin, Allahu Akbar, adhan. Correct. So yun, araw-araw nang-aasar ang Israel, araw-araw may nanakaw ng lupa, araw-araw may namamatay na Palestinian. Hindi lang nababalita, hindi lang, alam mo yung kumakalat. Tapos ngayon, ang Hamas, ang tanging pag-asa nila na parang bumawi, or parang nag-resist na hindi kayo tatahimik dyan, ito gagawin namin sa inyo para tumahimik kayo. So ngayon, sa kanya na ibabalita na, tignan nyo Hamas, ganito, anong ginawa sa amin. Maraming Palestinian na meet ko na interview ko, hindi sila sobrang pro-Hamas sa totoo lang. Kasi alam natin may mga shortcomings din. Lahat, kahit sinong tao may pagkakamali. Tulad yung sinasabing may tinamaan ng mga Israeling bata, ganun. Bilang Muslim, hindi din tayo sang-ayon doon. Ayaw din natin. Bawal yung sa Islam, di ba? Makapatay ka ng mismo advice sa atin ng propeta sa gera, di ba? Huwag pumatay ng bata, matanda, babae. Church nila, wag galawin. Kahit puno, wag galawin yung oras ng puno. So, ayun, make sure. Pero ngayon, nagbago naman ang mga Hamas. Pag nakita natin inatake, paano nila inatake ang taong ng mga Israel. Meron doon babae na in-interview na Israeli. Sabi niya, pinasukan ako ng Hamas sa bahay. Nagpaalam, hindi naman kami ginalaw. Tapos may nakita siyang saging sa mesa, nagpaalam pa sa akin kung pwede niyang kainin yung saging. Natawa daw tuloy yung Yahudi na sabi, kainin mo na yung saging. Panahon ng gera, papaalam mo pa yung saging. Rape pa kaya? Sinasabi lang, ni-rape daw sila. Nasaan yung rape? Wala nga silang ebidensya maipakita na may ni-rape na bata na Yahudi, may ni-rape daw na may pinatay na babae. Wala silang maipakita yung ebidensya. Ibig sabihin, itong masaklap kasi yung pagdating sa media, pagdating sa news, mas malakas yung sila. Yung sa mga Muslim, very limited lang. At pwedeng baliktarin ang lahat ng mga nangyayari. Yes, pwedeng bayaran magsabi ng sinungaling. Tsaka noon pa lang, ang dami nangyayari talaga sa loob ng Gaza. Ito, ewan ko kung ikukwento, baka... Mahaba talaga. Ano yung experience ko for 7 years. At
Nanay ko nga minsan, munti ka na matamaan ng bala sa balkon, nagtasampay siya sa teres. Tumamang ligaw na bala, talagang pumasok sa loob ng pader, bumaon ba? Tutulog kami doon nakasapatos sa gabi, ready yung bag. Kasi sabi ng nanay ko, pag umuga yung bahay, hindi dahil lindol, kung hindi dahil mamaya tamaan tayo ng racket, labas agad ng bahay. Bit-bit agad yung mga bag na importante, passport, tsaka sapatos. Nakasapatos na kami natutulog para ready. Kanibukasan sa school, kadalasan walang school. Ang hirap na i-ano doon yung school, nahirapan din sila. Sa atin nga, bumagyo lang, hirap na i-ano yung school, di ba? Hirapan ng DepEd. Gera pa kaya. Tapos ang dami yung mga shell ng bala, ano ba tawag doon? Ang dami sa labas ng kalsada. Minsan yung ginagawa kong part ng laruan ko sa Lego. Kinukulik ko, inugasan ko. So, meron time na may mga kaibigan ng tatay ko, mga pulis na Palestinian. Pulis. At simula pinatay yung isa, inassassin, tinaydor. Kaibigan ng tatay mo na pulis? Kasi sa Kanyunis, medyo malayo yung university nila. So pag umuwi, munti ka na din siya mamatay. Dahil kasabay niya sana itong mga pulis na uuwi, babalik ng Kanyunis. Pinauna lang niya kasi busy pa siya sa school, may tatapusin siyang exam yata ng mga estudyante. Alam mo, naka-ready na yung sa border na alam nilang may target pala sila na pulis, na which is yung kaibigan ng tatay ko na papatayin nila. Alam niyo kung sino nagsumbong? Sino? Kasi pinsan niya mismo. Binayaran. Pinsan ng pulis? Kamag-anak niya. Binayaran ng Israeli, may kumukuha kasi ng Israeli ng mga spy na talagang babayaran nila malaking pera. Magsalita ka lang kung sino magagaling dyan sa inyo sa loob, sino mga target shoot. Magaling yun sa baril. Police na Palestine. Pinatay na, tinadtad ng bala pati driver ng taxi, damay. Ibig sabihin mismo yun ang problema. Nasaan ang balita? Alam ba ng mga mga kapwa natin Pilipino na pro-Israel? Wala silang alam sa mga bagay. Tapos tatay ko munti ka na doon. Kaya simula hindi na siya nag-imbita ng mga police sa loob ng bahay. Tsaka noon, high-tech ang Israeli. Noon panahon pa lang. Nakakita na nga din ako ng robot pagdating sa checkpoint. Robot ang lumalapit dahil nga duwag sila mamatay. Baka may bomba daw yung kotse. Robot ang pinapalapit nila. 2002 yun, may robot na sila. Na medyo pangit pa itsura pero lalapit sa kotse. At yung robot na yun, meron siyang nararamdaman niya kung may bomba ka o ano. May alam na nila. Sila. Kasi minsan pagdating sa checkpoint, bababa muna yung bahagi ng kalsada. Parang elevator. Para hindi makatakas yung kotse. Tapos sabi ng nanay ko, mga ilang minutes lang to, wait lang. Kasi ini-extra nila yung buong kotse kung may bomba. So, anong ibig ko sabihin doon sa high-tech sila? Ngayon, di ba sabi na gusto nila bumawi sa mga Hamas o resistant? Bakit bata ang nagbabayad? Bakit bata? Hindi ba sila gaano ka high-tech na kaya nilang talagang i-target yung target lang nila? Bakit hospital sinira nila? Bakit mga schools tinatarget ng mga Yahudi, mga Israeli na ito? Ibrahim, may dagdag natin, may ibang tanong, no? Kasi ito po mga kapatid ay biglaan ito, wala ito sa programa namin. Ito nga, kinukumusta natin ang kapatid natin, tapos tinawagan niya ako ito para makapag-usap. Alhamdulillah, binisita kita dito bro para malaman talaga kay ang ginawang title natin ngayon ay kumusta sila ngayon sa Gaza. Sa akin nga, about, hindi natin na umpisa na intro, salamat din sa pagbisita dito. Yun din ang title ko na binisita niya ako. At yung tanong ko, ikaw bilang isang Palestino, ano yung may karapatan ba manirahan ng mga Israelita sa Palestine? Palagay mo, ikaw lang bilang mag-isa. Of course, hindi na natin ipapadjudge ang mga historian, ang mga tao na nanonood kasi may kanya-kanya tayong mga kuro-kuro at mga opinion. Bilang ikaw isang Palestino, una, bago mo yan sagutin, sino yung alam mo na tunay na dapat na naninirahan sa Palestine? Israelita o kayo ng mga Palestino? Kasi kung babalik tayo sa history muna, kanino ba talaga yung lupa? Kung gusto natin din malaman. So, ito ay pinangako sa mga Israelita. Sa mga nauna, sa mga naunang Muslims. Sa mga naunang mga Muslim. Talagang followers ni Musa. Followers ni Musa, na mga Bani Israel. Pero bago pa dumating si tatay natin, si Ibrahim, alayhisalam, di ba galing siyang Babylonian, which is Iraq. Sa Iraq. Yung dumating siya dyan nag-hijra, ang pangalan ng lugar na yan is Canaan. Canaan. Yan the old name daw yan, Canaan talaga. Yung mga nakatira dyan, mga Kanaani yun. At lupang ipinangako sa kanila na sumunod sa tunay na nag-iisang Diyos. Kautusan ni Propeta Musa. Bago pa dumating itong sina Musa. So, Kanaan muna itong bansa na to. Nakatira dyan, mga tribo na Kanaani yun, mga Arabong galing sa isa sa anak ni Noah, si Sam. Correct. Na pinanggalingan ng mga Arabo. So,
Ngayon, yung lumabas na di ba si Ibrahim, nagkaroon na muna ng anak si Ismail, dito dinala sa Makkah. At yung nagkaroon na siya anak kay Sarah, si Ishaq. Si Isaac nagkaroon ng anak na si Jacob, si Jacob. Si Propeta Jacob, di ba isa sa pangalan niya Israel? Yeah. Di ba binigay ng Allah? Si Jacob. At siya yung nabagsagang Bani Israel kasi si Jacob nagkaanak ng 12 mga kalalakihan. Na yun yung mga nahating mga tribu. Isa yun si Judah. At si Judah yun yung mga Hudyo. Di ba? Isa rin si Benjamin at saka isa rin si Yusuf. Na ang nanay nila ay si Raquel o si Rebecca. So, yun nga, pinangakuan yung mga yun na mga kasi ang alos karamihan sa kanila galing doon mga propete di ba? Pero sila din mismo nag-migrate, di ba? Pumunta sa Egypt dahil kay Yusuf. Pero bago nga sila ipinanganak si Jacob, which is siya sa Israel. Kaya nga medyo minsan naiisip ko din na huminay-hinay tayo sa sobrang galit tayo sa salitang Israel. Sa emosyon. Kasi pangalan to ng propeta eh. Pangalan ng propeta at kung tutuusin, ang mga totoong mga Israelita o mga Hudyo nung sinauna ay magkakamag-anak sila ng mga Arabo. Kasi isa lang ama, si Ibrahim. Si Ibrahim unang asawa niya si Sarah. Doon nagkaanak siya si Ishaq. Si Ishaq nagkaanak si Jacob. Tapos si Jacob yun ang nanggaling ang itong mga Israelita, okay? Tapos magpipinsan lang yung mga ninuno nila. Nanay lang pinagkaiba nila pero ang tatay nila si Ibrahim. Okay, so ngayon nakita natin pagdating sa history, talagang may pwede silang magsalita na may karapatan kami, mga Palestino, Arabo, gusto rin magsalita, may karapatan din sila. Okay, kahit sino may karapatan dyan. Pero ikaw, bilang isang Palestino, ano ang palagay mo na solusyon na pwedeng para mawala ang gulo, sigulot, between Israel at saka Palestino? Whereas, bago mo pa yan sagutin, pero ang masaklap kanina, napanood ko rito, nakita ko yung 1947, dumating na galing sa Holocaust. Doon ko na nga gusto ipunta yung story ko. Subhanallah. So, after nitong nagkaroon na ng Children of Israel, tapos nadala sila sa Egypt, dahil kay Jacob. Pero, yung panahon ni Moses, di ba, inalipin sila. Kaya humingi sila, bigyan na sila ng propetang ulit, alisin sila. Yun, tinulungan sila gamit si Musa. Pero, after sila tulungan ng Allah lahat, di ba, alam natin story nga, pagdating sa desierto, na sumuway siya sa Allah. 40 days lang nawala si Musa. Sumamba sila ng rebulto ulit. So niligaw sila ng Allah doon. For short, ayaw niya nang pumasok. Doon nga ako natawa sa Ibn Kathir kaysa sa story. Yung pinapapasok sila ng Allah, di ba sa Quran na inutusan sila ng Musa na pumasok sa lugar na ito, banal na lugar. Pero anong sabi nila, di ba? Doon ay may mga taong malalakas. Jabbarin. Hunaka kaumun Jabbarin. Kaya natawa ko sa punto yun, nabasa ko. Pagtingin ko sa sarili, ay kaya pala lalaki namin tao at matapang o malakas. At talaga. Kilala ang mga Palestino na kung tawagin yun nga, kaumun Jabbarin, kumbaga. So, yun ang punto. Ang gusto nating emphasize dito, pwede nating sabihin, itong mga Zionist ngayon, sila yung mga pinarusahan at inalipusta at inalipin na pinapatay ni Hitler. Tapos dahil sa kagagawan ng Britain, ang ginawa nila more than 4,000 or 4,000 plus dinala doon mismo sa lugar ng Palestino. Ang British talaga maraming gulo na ginawa. Hindi lang sa atin, pati sa India. Ang India noon sa ng Muslim, hinati ng British. Lahat ng mga Indian Muslim dito kayo naging Pakistan. Correct. At may naipit sa ginta kung sino yung mga Kashmir. Hanggang ngayon ang Kashmir parehas ng Palestine na inaagaw sila ng India, inaagaw din sila ng Pakistan. Kagagawan ng British. Kaya yung pabalik na ang mga British sa kanilang lugar, lahat ng mga inaaping tira mo si Hitler, isang Kristiyano. By the way, si Hitler ay isang Kristiyanong pumatay ng 6 million na Hudyo. Ako yung bata ko, pinapalabas niya sa TV sa Palestine, yung movie ng Holocaust. Maaawa ka talaga makita mo paano pinapatay ni Hitler yung mga... Grabe. Napanood ko yun yung pelikula na The Schindler's List. Yun, napanood mo yun? Schindler's List. Yun yung istorya sa kanila. Pero marami kasing movies din pinatay sila yung mga bata pinapasok sa loob ng kwarto na may gas. Ganun niya patayin yung mga babies. Maaawa ka din talaga sa mga Hudyo paano sila ginanon. Pero napagtaka, hindi naman kami German. Bakit sa amin nila ginagawa? Ayaw mo, naitanong ko rin bakit hindi sila gumanti sa mga German na sila yung mga ninuno nila pinapatay nila, di ba? Hindi, siguro, ang sigulot lang dahil yan sa lupa. Yes. Teka lang, ano ba ang meron nandyan sa Palestine? Ngayon, bakit ayaw nila yung tanong yung mamaya, kilalanin natin yung history nila, bakit ba? Kanino ba talaga itong lupa? So, alam natin sa panahon noon, binigay itong lupa sa mga sumasamba sa Allah talaga. Walang lahing pinipili dito o tribo. So, mismo tayo mga Muslim, kahit Pilipino, may karapatan ka sa lupa na yun. Kasi ikaw yung kumikilala sa Allah lamang na sumasamba. Itong lupa natin sa atin to. Correct. Mga propeta ito.
So, sino din sumunod sa mga propeta? Etong mga to, hindi naman sila sumunod sa propeta. Mga Hudyo nga, pinatay si Jesus. Sila ang gustong pumatay kay Jesus. So yun kasi ang punto, dahil hindi sila sumunod at sumuway sila, ibig sabihin wala na silang karapatan manirahan doon. Tsaka mismo yung mga rabbis nila, yung mga imam nila na Hudyo na talagang practicing balbasarado. Sa UK, tsaka na sa Amerika, sila nagsasabi, yung ginagawa ng Zionist, bawal yan sa amin, paniniwala, na magkaroon kami ng bansa hanggat hindi pa dumarating si Messiah. At saka hindi lang yun, nakakapagtaka rin, nakikita natin dito sa mga sa lumalabas sa Facebook, sa YouTube, makikita mo yung mga rabbi, yung mga religyoso, yung mga Jewish. Talagang makikita mo sa kanila na sabi nila ito ay parang hindi sila sang-ayon sa ginagawa ng present administration ngayon sa Israel. Di ba? Kasi ito ay labag daw sa at kung makikita natin, napakasakit at masaklap talaga itong nangyayari sa mga kapatiran natin dito sa Gaza. Sa totoo lang, panahon pa lang, tingnan mo, kung tayo talaga mga Muslim, hate ang Hudyo o Kristiyano, bakit nanatili yung mga Kristiyano at Hudyo sa Jerusalem for 1400 years sa panahon ni Prophet Muhammad, peace be upon him? Hanggang ngayon, sa totoo lang, mas naging safe pa nga ang Hudyo at Kristiyano sa ating pamumuno. Correct. Kita mo, kung maghahanap yung mga Kristiyano at Hudyo ng mga pinakalumang church nila, hindi sa Pilipinas, yung tinayo ng 200 years ago ng Kastila, matatagpuan nila yung mga lumang church nila sa lugar pa ng mga Muslims, sa Jerusalem. Pati puno, yung sinasabi ng puno na sinandalan ni Jesus, puno na inupuan ni Jesus, nandun pa sa Jerusalem hanggang ngayon. Ganito natin mga Muslims, iningatan yung kanilang remembrance sa kanilang paniniwala. Sa totoo lang, panahon pa lang ng Ottoman, sila pa nga nagkuha ng mga Hudyo sa ibang lugar na inaapi sa Europe at pinatira sa lugar ng Ottoman Empire. Nakatira sila ang mga Hudyo at Kristiyano noon mapayapang tumitira sa Jerusalem kasama ang mga Muslims. Wala kasi ang Zionista, iba ito sa Jewish. No. Tulad ng iba ang ISIS sa Muslim. Iba ang ISIS sa Muslim, iba din yung KKK sa mga Kristiyano. Correct. Iba yung KKK sa US ng mga racist na Kristiyano. Paniniwala nila na sila lang dapat yung mga chosen na maging Christian, mga white people. Di ba? Mga KKK na grupo. Subhanallah. Ang ISIS din ganun, di ba? Ganun. So, ito din Zionist, iba din sila sa Jewish. Ang Zionist parang grupo, sa totoo lang parang kinikilala sa ang grupo na rebelde, na gangster, na nabuo sa Europe. Na mula sa isang lalaking, kalimutan ko na yung pangalan niya, Balbasarado siya. Siya yung founder talaga ng Zionist na ito. Binuo niya itong grupo dahil may paniniwala siya na kailangan daw tumira lahat ng Hudyo dito daw sa Palestine. Agawin daw. Kaya ang British, hinawak ang Palestine ng matagal na panahon at ibinigay sa mga Hudyo isa-isa. Yung una, normal lang. Wini-welcome ng mga Palestinian. Okay, kawawa kayo sa Europe, dito muna kayo. Ngayon, imagine mo may tumira sa bahay mo saglit. Winelcome mo lahat-lahat. Tapos mamaya kinulong ka sa banyo. Diyan ka lang. Subhanallah. Tapos kumakain sila masarap sa mesa yung sa kusina mo. Ngayon lalabas ka para magalit na, bakit niyo kinulong sa banyo ko? Saka sala ko to, kwarto ko to, lumayas kayo dito. Ngayon sasabihin nila dinidefend lang nila yung sarili nila. Yung magnanakaw, pag may ninakaw sa'yo at kukunin mo, sasabihin niya, dinidefend ko lang yung sarili ko, kailangan kong kalabanin ka. Very ironic, bro. Very ironic. Nonsense at saka baliktad. Binabaliktad nila. Oo. Hindi, alam naman nila yun eh. Kasi, kumbaga, ito rin yung isang senaryo dyan eh. Kumbaga, wala silang lugar dyan sa Palestine, nanirahan lang sila. Although yung mga ninuno nila, mayroon pag nandyan, kung sumunod nga lang sila. Ngayon, pinatira na kayo dyan, ngayon, kayo na ngayon yung nagpapaalis doon sa mga taong nagpatira sa inyo at nagpakain sa inyo. Problema. Di ba? Buti nga hindi ginawa sa atin sa Pilipinas. Kasi noon panahon, nagkuha din pala tayo ng 1,000 Jewish na tumira sa Pilipinas. Di ba? Sa history din natin noon, tumulong din ang At mabuti hindi nagkalat sa atin. Buti hindi ginawa sa Pilipinas. No? Ang China lang siguro. Subhanallah. Wallahi masaklap, bro. Ito din ang plastic dito. Tingnan mo. Pag yung West Philippine Sea, kiniklaim ng China. Di ba nag-react lahat? Pati Amerikanong pakialamero nangialam din. Wala pang namamatay doon ha. Wala pa. Pinagbabawalan lang yung mga nangingisda sa atin. Pero which is sa Gaza, na-relate ako dahil noon pa lang for 75 years ay may prohibited zone sa dagat. Na hindi pwede pumunta yung kahit sino mangingisda. Yung nangingisda sa amin, hindi din pwede lumagpas doon. Ayun. Ng ilang kilometers. Kasi lugar lang yun yung mga... Ako mismo nagsiswimming ako sa beach na yun, yung bata ako. Nakikita ko yung mga nag-rubber boat. Kaya mo, bata pa lang, alam ko na yung rubber boat. Kita mo yung mga Israeli, sabi ko sa nanay ko, ano yung mga yun? Sabi yung mga Israeli, bawal ka daw lumagpas doon. So, talagang kontrolado talaga. Kaya nakukuha lang yung isda, parang tuyo minsan. Pauwi ng Gaza. Brother Casey, anong palagay mo, halo-halo na ito, anong palagay mo bakit ang mga Palestino, ang mga Muslim sa Palestine ay naiwanan sila at mas lalong lumakas ang mga Israel?
May napanood akong imam, siguro sinend ko nga sa inyo kagabi sa ano, ang lakas din ang sinabi niya. Sabi niya, 22 Arab countries ngayon, lalakas na mga sundalo niyo, lahat-lahat. Pero ano nagawa niyo? Sa tingin ko din, hindi ko alam, kayo ang ustad na nakakaalam na may kinalaman ba to sa faith ng mga Muslim ngayon, yung kahinaan natin. At saka propesya, di ba? Alam ko may natukoy yung propeta dyan na balang araw. Para tayong pagkain sa lamesa, nakakainin tayo. Correct. Akala isang sahaba, bakit konti lang ang mga Muslim sa time na yun? Hindi, napakarami nyo. Pero para kayong pagkain sa mesa. Para kayong pagkain sa mesa, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, yushaku alaikum an tatada alaikumul umam. Yun ang ibig sabihin ng hadith na yun, no? At nagsabi ang isang sahaba, anahnu kilatin yung maidin ya Rasulullah, bakit ang bilang ba namin ay kakaunti? Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi, bal antum kathirun, marami ang bilang ninyo, walakin akum kaguthail sail, katulad nyo ay katulad ng parang yung bula-bula na, alam mo yung tubig minsan na umaagos. Yes, yung bula na. Oh, tapos biglang nawawala yun, di ba? Gaano kalakas, gaano karami yun, nawawalan ng lakas. At sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, wa yanzi'u fi qulubikum wa yuza'u fi qulubikum alwahan. Ang dahilan, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung bakit wala ang lakas ninyo, dahil sa inyong mga puso. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Huwag kayo mawala ng lakas, huwag kayo malungkot o malumbay. Kayo man yung angat, kayo man yung nasa taas, sabi ng Allah, kung totoo na kayo na tunay na mananampalataya. Alam natin yan, tayo bilang isang mga Muslim, kung tayo ay talagang isa sa gawa, isa sa kilos, isa sa buhay natin ng Islam, sa ating sarili, sa ating buhay, makikita natin ang mga biyaya ng Allah mula sa kalangitan at kalupaan. Ngunit dahil sa kahinahan din natin, dahil sa pagmamahal sa dunya, at dahil sa pagkatakot at ayaw nating mamatay. Pero ganun pa man tayo bilang mga Muslim, katulad ng mga nasasabi natin, alam natin ito propesya eh. Hindi kailanman lan taquma saa, hindi mangyayari na magugunaw ang mundo hanggat hindi makikita ang malaking digmaan na mangyayari dito sa lugar ng Sham. At ito nagsimula na noon, ngayon patuloy pa rin yan. At ahasahan natin, hindi lang ito ang mangyayari, kapatid na Casey. There will come a time it will be worse than what we have seen right now. And this is a prophecy of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So siguro we need to rectify ourselves. Kailangan din natin sarili natin na talagang alam mo yun, kasi minsan tayo rin mismo mga Muslim talaga, ikaw mismo nagsabi, at ako rin, narinig ko rin dun sa kaibigan natin na sinasim, kaibigan ko dun sa sila mismo hindi nagkakaisa. Yes, kayo mismo ng mga Palestino hindi dyan nagkakaisa. Aaminin ko totoo yun. Hindi sumusuporta, at yung baba pa daw nagtatraidor, Allahu Akbar. Yung nagtatraidor sa kapwa niya. Yun, ganun na kwento ko na. Nakikwento mo, di ba? At hindi lang sa inyo. Halos lahat yan eh. Halos kahit sino naman siguro sa ating mga lugar, sa mga kamusliman. So ito ay challenge ito sa atin bilang mga kamuslim. Hindi tayo magkaisa talaga, lalo sa akida din natin. Subhanallah. At meron pa akong naalala na hadith na patungkol dito sa kung bakit ito nangyayari sa mga kamusliman, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar. Si Abu Ubaidah, minsan si Abu Ubaidah, siya yung kumukuha ng jizya galing sa Bahrain. Tapos si Propeta sallallahu alaihi wasallam, nakita niya yung mga sahaba, Salatul Fajr, nagdamihan sila, dumami silang nagsidatingan. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, qad sami'tum anna biqudumi Abu Ubaidah bil jizya. Parang narinig doon na si Abu Ubaidah dumating siya dito dahil sa jizya na galing. Sabi ng mga sahaba, opo, sugo ng Allah. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, abshiru amillu ma yasirrukum. Ibig sabihin ay balitaan ko kayo ng mabuti, at kung anong hinahanga din nyo makukuha ninyo para padalian at mabuti sa inyo. At sabi ng Propeta, ito ang masaklap at dapat nating malaman lahat ng mga kamusliman. Mal faqra aksha alaikum wa inna ma aksha alaikum am tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha faahlakatkum kama ahlakathum. Ibig sabihin ng hadith na ito, subhanallah, and this is a very challenging, and this is a awakening to all of the Muslim ummah, not only in particular in Palestine or any particular country in the world, as long as this is for us as a Muslim. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi ang kahirapan
ang aking kinatatakutan sa inyo, na kayo ay magiging mahirap na mga Muslim. Ang kinatatakutan ko sa inyo, ang mangyayari na ang dunyang ito ang siyang magiging malaki, bubuksan sa inyo ang mundo, yung mga palamuti sa mundo, at yun ang magiging hangad ninyo. Yun, parang kumbaga nagpapabatid ng propeta na parang mas gusto nyo, mahal nyo ang mundo kaysa sa akhirah. At ito, pag nangyari, sabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ang nakasira sa mga nauna sa inyo, dahil nabuksan sa kanila ang mundo at doon sila nainganyo, nakalimutan nila ang akhirah. At pag yan mangyari, makikipag-unahan kayo. Kapatid na kayo, masakit man sabihin, pero hindi lang sa inyo, sa mga Palestino, sa kalahat ng mga kamusliman, nangyayari ito na minsan ang isang tao nakakalimutan niya ang akhirah, nakakalimutan niya ang Allah, nakakalimutan niya yung tunay na buhay na itong mundo panandalian lamang. Ano naman tayo bilang isang Muslim? Alam natin itong mga namamatay dyan sa Palestine, wallahi bro, minsan masakit, hindi matanggap yung may nakita kong video, dalawang bata nag-uusap pang malalaki, katulad ni Adam, itong ganito, tapos yung kapatid niya, tapos tinatanong, saan yung mama mo? Sabi niya, hindi namin alam saan yung nanay namin, saan yung tatay namin. So, nagkakahiway-walay na yung mga pamilya, nagkahiway-walay na yung mga, hindi na nakikita-kita. Yung bomba, subhanallah, ngayon ko lang kanina na-realize na mali pala yung sinasabi nung sa amin sa nangyari sa Marawi. Marawi Siege. Itong nangyari ngayon, katulad mismo sa Marawi Siege na nangyari sa amin. Tapos, ang masaklap kasi dun sa amin, nangyari din, after ng siege o after na yon, 1 month, 2 months, dapat pwede na kami pumasok eh. Maganda itong ngayong nangyayari sa inyo ng mga Palestino, dahil nakakapasok kayo ng Gaza, nakikita niyo yung mga lugar niyo kung anong pwedeng puntahan niyo doon. Kami hindi makapasok kasi ang sinasabi ng gobyerno at mga sundalo, huwag kayo pumasok diyan dahil may screening at baka may pumutok pa ng mga bomba na hindi pa pumutok at hindi. Ang nangyayari bro, hindi kami pinapasok, ninakaw nila yung mga natirang mga yaman, yung mga ginto, yung mga titulo, yung mga lupa, lahat. Wala nang natira sa amin. Wala nang natira sa mga Marano dahil dun sa mga ari-ari nila na kinuha ng mga sundalong yun. So, masaklap at masakit. So, tayo bilang isang Muslim, ito nga, pag nangyari na mahal natin masyado ang mundo, nakalimutan natin ang Allah, nakalimutan natin na mayroong tunay na buhay ang akhirah.